Okay, hello, good day sa iyo, Libra. Welcome sa Happy Angel Reading. Pasupport naman po ang ating channel. Ayan, mag-like and hype po sa inyong mga cellphone. At kung bago ka po, don't forget to tap the notifications bell. Ayan, so mag-comment din po kayo mamaya and i-share po natin ang ating video. At sa ngayon po, ang gagawin natin sa iyo, Libra, is about sa iyong ex. Kumustahin natin ang kanyang energy, no? So, kukuha tayo ng 10 card na para titignan natin, no? Ang kasalukuyan niyang energy. Para po ito kay Libra. So, this is timeless reading po, no? Pag nakita niyo ang ano na to, may mensahe po kayo. So, para ito sa iyo, Libra, no? So, kasalukuyang energy ni X. Four of Swords. So, totoong dahilan ng inyong paghihiwalay na Ace of Chalice. Bakit? May iba ka na bang mahal? May iba na ba siyang mahal? Pwedeng ganyan. So, mamaya we'll explain that. Ang paborito niyang alaala, Six of Swords. Ang nagustuhan niya sa'yo na, it could be physical or sabihin natin yung personalidad mo, no? And then, yung gusto niyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. Okay. Six of Pentacles. And then, kung magbabalik pa ba siya na, no? Magbabalik pa ba si person si ex ni Libra? Knight of Chalice, maaari. Tingnan natin yan mamaya. And then, tingnan natin kung tatanggapin mo pa ba siya. No? Kung mag-aantay ka ba o move on ka na. So, let's check that out. Queen of Wands. So, mamaya explain natin yan. And then, kukuha rin tayo ng ating pang-clarify din sa tulong ng ating Romance Angel. Para po ito kay Libra, Spirit Guide. Para po ito kay Libra. Codependency. May codependency. Yung parang mga addictions, no? Guidance po para kay Libra. Sa araw ng napanood niya to, para sa kanya po. Be honest with yourself daw, Libra. And then, po rin tayo ng Mystic Tarot. Ay, Mystic Oracle, no? So, ito yung para kay Libra. Karmic relationship. Oh, same kayo kanina nang nag-read ako. Kanino ba yon? Kaninang ni-read ko, magkasunod kayo. Kay Virgo, parehas kayong karmic relationship din. Medyo maano ito, no? Masalamuot. So, kasalukuyang energy ni X, Libra, no? Andito ang iyong Four of Swords. So, ito po is air sign. This is thinking din, sabihin natin. So, ang ibig sabihin po nito, rest, instability, and mag-pause muna. Pag ito yung si X ay nasa panahon ng sabihin natin pagpapahinga. No? Nagpapahinga po siya. Sabihin din natin na nanahimik, nagpapagaling, o masyadong pagod din kaka-party. Hindi, biro lang. Pagod, healing. Very exhausted siya rin dito. Kumbaga, sabihin natin, parang pagre-recover mula sa emotional na pagod din. No? Baka din some of you, kaka-break lang din, no? Kasi parang bakit nagpapagaling pa siya? Bakit napagod daw sa inyo? So, maaring kailan lang kayo din nagkahiwalay. And then, sabihin natin dito, halimbawa po,
iniiwasan muna niyang mag-post sa social media din. Ayaw niya makipag-usap kahit kanino o pilit niyang pinapatahimik ang kanyang isip mula sa stress dito. Kagagaling na lang kasi sa broken heart ang Three of Swords and then ngayon, sobrang pagod, nasaktan din siya, maybe he's trying to move on pero mas pinili niya ano muna, magpahinga, no? And then kung nakikita mo ang totoong dahilan ng inyong paghihiwalay, Ace of Chalice, bakit kaya, no? Ang meaning po na ito is this is cups, no? And cup water sign. At this is what you call the emotions po pag water sign. So, number 1 siya is number, bagong simula, overflowing emotions din yan. So, ang dahilan ng hiwalayan ay ang pagkawala rin ng lumang emotions. O sabihin natin na naubos na rin ang ang love, parang ganon. Kaya kayo naghiwalay. Parang yung love hindi na umaapaw. Pwede rin po yan. It might not resonate to everybody. Just take what resonate po. O kaya ito yung pag-usbong ng bagong damdamin. Baka sabihin natin may nararamdaman siyang bago. O naghahanap ng bagong inspirasyon. O baka siya nagsisingle-single, mas taken na. Maaari din niyang pinag-awayan ninyo. O sabihin natin may bago siyang gusto na persons, na ibang persons, pwede rin yan. Sabihin natin may bago siyang pag-ibig, kaya kaya sabihin natin kaya kayo naghiwalay. So mamaya mas malinaw pa yan pag na to, no? Pag magsama-sama na natin pagdidikitin yan. So may analyze natin yan, makakakuha tayo ng meaning, no? Kung ano pa. Pero yan ang napipinto natin dito. And then ang susunod po ay yung paborito at alaala niya. Ano yung paborito niya na naalala sa'yo? Is as the Six of Swords. No, this is air sign, number 6 din. And tandaan niyo po yung mga number na sinasabi ko, baka importanteng bigay din yan sa inyo, no? Ngayon, nagbigay ako dito ng 4, 1. Hindi ko sinabing tayaan niyo po sa loto. Basta that may play ay an important number sa inyo, na baka may maalala ko yung ganyan, no, na makatulong sa sitwasyon ninyo. So, balik tayo dito. So, ang hindi niya makalimutan ay ang sandaling naging kakampi kanya, no, sa Six of Swords. At saka yan yung lumipat kayo ng bahay siguro din. Siguro galing kayo talaga sa magulong bahay o sa lumang bahay na puno ng away din. Lumipat kayo sa bahay na alala niya yan. Yan ang hindi niya makalimutan. Maari din po yan. Ito rin yung kapag may pinagdadaanan siya, mabigat na problema, ikaw din talaga ang takbuhan niya. Ikaw yung safe niya. Kumbaga, parang at peace siya kapag nagsasabi siya yun ang problema. Halimbawa, din is kung naalala niya noong magkasama kayo, lumayo kayo sa gulo. So, naging sandalan niya noong down siya, yung binigyan mo siya ng peace of mind dito. No, yan ang hindi niya makalimutan na incident. Ano naman na nagustuhan niya sa'yo physically at saka personality mo? So, andito ang Nine of Swords. Medyo malupit ka raw magpuyat. Oh my God, biro lang po yan. So, this is my anxiety at overthinking nightmares din ito. So, bakit nagustuhan niya sa'yo is physical at personalidad? Bakit Nine of Swords? Parang ngayon ko lang na to. So, I need to think kung anong may natin. Sabihin natin sa personality, gusto niya ang pagiging sobra mong maalalahanin din at malalim mag-isip kahit na madalas at nagdudulot ito ng labis ng pag-alala para sa kanya. Pero parang gusto niya kasi na parang nasasandalan mo rin siya. No? Parang siguro cute siya pag natatakot siya, yung mayakap ka sa kanya. Yung parang siguro, he feels na very cute pag nagkukudel ka sa kanya din. No? Especially, parang gusto niya na kapag nagsasabi ka rin ng ng yung kinakatakutan. No, halimbawa din is nararamdaman niya na ikaw yung nakakaintindi rin sa mga takot niya at pag-alala niya sa gabi, no? At nagugustuhan niya yung misteryoso ngunit malalim na aura mo. Parang very mysterious ka sa kanya at napakalalim
ng ano no ng kalidad mo or ng ano mo ng aura mo. So ano naman yung lihim na hindi niya masabi-sabi sa iyo na Six of Pentacles. Ito yung number 6 tsaka Earth to. Ito yung sabihin natin kapanatagan din, no? Balance din sabihin natin. Giving and receiving din po yan. At generosity at balance siya. So, dumating ito sa lihim na hindi niya masabi sa iyo. Parang pakiramdam niya yung hindi siya naging patas ang pagbibigay ninyo ng pagmamahalan sa oras o sa isa't isa. Halimbawa, yung pakiramdam niya yung mas maraming siyang naibibigay o kaya'y napagtanto niyang kulang ang naisukli niya sa lahat ng kabutihan at tulong na ibinigay mo rin sa kanya. No? So, babalik pa ba siya? Dito tayo sa Knight of Chalice. So, this is water sign, emotion, Knight of Chalice, parang Prince Charming ang dating niya, darating siya sa'yo, and the answer is oo, may pagpaparamdam siya. No? So babalik siya o magpaparamdam dala ang ang emotional na mensahe din. Magpapapogi pa yan kasi pupunta siya sa iyo as a Knight of Chalice. Na parang Prince Charming na dala-dala ang puso niya sa cup, yung emotions niya dala-dala niya sa iyo. Medyo charming siya, sweet. Kaya pala. Okay, understand. Sige, medyo sweet siya darating sa iyo. Guwapo, no? Ayan, babalik siya, magpaparamdam, dala nga itong cup ng pag-ibig, ng emosyonal na mensahe. At saka baka mag-sorry siya, ganyan yung pagtatapad din ng kanyang tunay na nararamdaman o saloobin. At mag-explain siya. No? Ayan, baka naman, kasi pogi ito, at saka maganda itong babalik sa inyo na ex nyo. Kung hindi nyo maalala ang ex na to, ito yung paraan para magbalik tanaw kayo, no? Maari din yung number na binibigay ko, baka sa mga pang-ilan nyo ng ex to, no? I'm just giving you para use your intuitions. O basta isipin nyo para tanggalin natin ang mantsa ng dati, para magkaroon ka ng kaliwanagan. No? Importante po yan para magumaan ang pakiramdam mo. No? So, kung makikita mo, mag-detect siya, no? Bigla siyang magiging sweet. Parang humihingi rin siya ng tawad din dito, no? Kaya pag nakita mo to, baka laglag panty ka rito, daglag brief ka rito. Kasi talaga magpapapogi to pag bumalik sa'yo. Ready to talaga magpa-cute sa'yo, no? So, it's up to you kung tatanggapin mo, pero tanongin natin ng taro, dapat ba maghintay o move on na? Queen of Wands. Ito yung confidence, passion, at saka independence. No? Number 13 po ang Queen of Wands. Ito yung fire sign din at saka action, no? So, mas mag-move on, at mag-focus sa sarili ang advice nito. Mag-move on ka na, although nababalik siya, you need to move on na. Kasi Queen of Wands, mag-focus kayo sa iyong independence. O sa iyong sarili din, maging kaakit-akit at magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. No? At huwag magmumukhang naghihintay lang sa kanya. Okay? So, lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo, pagandahin mo yung sarili mo, mag-glow ka, ipakita sa mundo na masaya at matatag ka man o nawala siya. No? Nagsisisi ito malamang. Hindi naging matagumpay ang kanyang ang kanyang journey ng separations or silent or no contact. Kasi namimiss ka O, di ba? Huli na ba ang pagsisisi nito, Libra? Kasi ina-advise na sa ng taro, mag-move on ka. Pero may free will po kayo Mag-move on ka, mag-focus daw sa sarili. Gawin mong ikaw, Libra energy. Isama mo sa iyong energy ang Queen of Wands. Being passionate, no? Hot, glow, independence. Independence, no? So, magpaganda, magpapogi. Very attractive ang Queen of Wands, no?
Kahit lalaki ka man, the energy is Queen of Wands. So, pero alam ko kikiligin ka pag bubalik ito. Pero siguro, nasa may asawa ka na rin siguro. O parang ayaw mo na ng style, ayaw mo na rin bumalik sa kanya. Pakitype po sa comment, no? And then, ito yung romance angel natin. May codependency rin. Baka may issue rin ito, no? Addictions are affecting your romantic life. Kitang-kita dito, addictions yan medyo sa mga extreme, mga liquor, drugs, yan sabihin natin na parang naging dahilan din ng inyong separation. Maaari din suriin yung relasyon ninyo. Suriin mo kung tunay ba na pag-ibig ito o naging sobrang pagdepende lamang sa isa't isa. So, kailangan matutong tumayo sa sariling mga paa din, no? Ibig sabihin, parang ang codependency rin parang isang relationship na parang tingin mo hindi ka na mabubuhay pag wala siya. Ngayon, ipakita mo. Yan din siguro ang iniisip ng persons mo na parang hoping pa rin siya na patay ka sa kanya. No? Kaya ina-advisean ka ngayon na realize natin na akala niya hindi ka na mabubuhay, no? Kumbaga na atat ka pa rin sa kanya dahil sa ang kanyang kagwapuhan o kagandahan, no? Tapos ngayon magugulat siya pagbalik mo, no? Biglang, I'm sorry, I'm taken. Tapos pagbalik niya, hindi, isnabin mo. Oh my God. And then we have here the mystic. Ayan, bigyan mo ng lesson. Karmic relationship naman ito eh. Kailangan niya daw matuto sa kayabangan niya o sa ano niya. Kailangan niya matuto. This is karmic relationship para hindi na para maputol na ang pattern. Maputol na ang tapos ng yung karmic relationship. So, ang connection ninyo ay isang karamihan din. Ito parang aral, no? Dumating siya sa buhay mo na para ituro ang leksyon ng self-worth din. Ito yung pagpakawala o sabihin natin sa tamang hangganan, yung boundaries, no? Para matuto ka sa connection na to. That is the karmic relationship, no? So, ang mystic, ibig sabihin, nagdumating siya sa'yo para maging strong ka, magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo, no? So, yun lang ang papel niya, no? Parang ganyan ang karmic relationship. Aalis din. Pero nakita natin, at this time, pagbalik niya, magiging seryoso na siya. Kaya lang, baka i-reject mo rin siya, mag-move on ka rin, at magpo-focus ka sa ibang bagay, dahil siguro may boyfriend ka na rin, o may girlfriend ka na rin. Sabihin natin, talagang ayaw mo na sa kanya because may codependency nga tayo nakikita, pala barkada, no? Ayan yung masyadong extreme, no? Panay inom, panay bisyo, no? Parang ganun po. So, kung makikita mo, ang daily guidance dito, be honest to yourself, Libra, maging tapat sa sarili, especially sa puso. Alam mo sa loob-loob mo kung ano ang totoong nakakabuti sa'yo. Kaya huwag mo nang linlangin ang sarili mo rito, no? So, kung makikita mo, sabi sa'yo dito is, be honest with yourself. Look into your heart and you will know the truth of these situations. It's safe to admit the truth to yourself. For we will support you and guide you through any necessary changes, no? Lean upon us for the courage and necessary changes. So, lean upon us for courage and strength to take good care of yourself. Ayan talaga, yun nga, mag-self-love ka nga. Self-worth. Diyan ka muna. Kasi siguro lahat ibigay mo sa kanya eh. Wala ka ng wala kang time sa sarili mo eh. Baka naglosyang-losyang ka na, hindi mo na nasikaso sarili mo, kaya din siguro naganap ng iba. No? O hindi lang yun sa physical, sabihin natin din, medyo in-spoil mo to. Pero ngayon, gising ka na, no? Pero kita mo, nagsisisi siya. I think this message also para sa kabi-breakup lang din, no? Kasi medyo ano pa. Pero nakita natin, nasaktan siya ngayon, no? Masakit siya, sa kanya yung nangyari din sa inyo. Pero it's either sabihin natin, ang karma is going on with him right now. Dahil sa ginawa niyang panluloko sa'yo, dahil nga may third party, may bagong pag-ibig, nalaman nila niya na may iba na siyang mahal, biglang ginost ka o nino-contact ka o sinilent ka.
No? Ngayon, I think nasa current energy sana na kakaramdam ng ginawa mo rin. Na ginawa niya sa'yo. No? Alam niyo naman, ma'am, ningil ang universe. 24/7 yan, nakatitig yan. No? Doble ang maningil, hindi pa kasama pang interes pag universal justice ng umiral, no? Ang hatol ng tadhana, grabe ang parusa. 3 beses pa yan minsan, kasama pa interes. O, kaya wag kayong gagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Okay, sige, para nakita natin, nagka-karma siya ngayon, nakakaranas siya ng karmic, nasa karmic situations ka. Kasi kakahid niya rito. O baka sabihin natin, iniwan din siya. No? Sa when ang tanong natin is ano yung current energy niya eh, no? So ayan. Nakakaranas siya ng kalungkutan o napagod siya sa relationship na kung saan meron siya no, right now, current, no? And isuma total natin to na ibig sabihin po si ex Libra rito ay nagpa mental breakout dito, no? At tulog mantika muna siya ang kanyang peg. Matapos sumanap ng bagong pakiramdam or bagong love, naalala niya raw noong tagapagligtas ka ng buhay niya. Yun daw ang naalala niya. Kaya parang tingin niya babalik siya sa'yo. Na magpapapogi. Libra, yun. Naalala niya yung pagiging maalalahanin mo nung nasa may problema siya na naging kanluran ka niya, naiiyak niya sa'yo ang kanyang problema. No? Lahat ng problema niya parang ikaw ang pumapasan. Kaya sinabi rito, mag-focus ka muna sa sarili mo, mag-move on ka na, and focus sa sarili. Hindi mo kailangan antayin to kahit magpapogi pa siya. Alamin mo naman gwapo kung wala namang ano, no? Kasi gwapo to, o sabihin natin maganda ito. O anuhin mo naman yung maganda, kung lalaki kang nanonood, anuhin mo naman yung maganda. Nagkaroon ng iba, ng kabit. Paano yan? Iniwan ka. Gusto mo pa ba yan? Hindi ko kayo din-discourage ha. Alam nyo, naglalagay lang tayo ng sense humor para hindi kayo mabagot. Ayan. So, nakita natin ang kahalagahan na binibigay mo sa kanya, ang number 1 na gusto niya sa'yo. Parang gusto pa niyang maging romantic comeback sa'yo, no? Ito kasi may Knight of Chalice. Tsaka baka magpa-cute-cute pa yan sa chat, mag-send ng mga heart emoji. Ayan, ikaw naman, kikiligin. Ayan na, lintik na. Ano, Libra? So, wag munang magpabola, ha? Babalik, magbobola na naman yan. Okay, gising, Libra. Ayan, maging King of Wands ka raw, no? Hindi ka rehabilitation center ng ex mo para puro aral na lang, puro karmic relationship na lang. No? At pag-dependency dito sa codependency. At be honest with yourself, no? Alam mong mas maganda at mas angat ka kapag nag-aabang ang sarili mong liwanag kaysa magbigay ka ng pa-sweetie message sa kanya. No? But you have your own free will, no? Kayo pa rin ang final na na mag-decide. Pahingi naman po ng like and hype dyan at marami pong salamat sa panonood ninyo. Pag bago ka po, pa-subscribe na po, hit the notifications bell po. And sana po is i-share din po natin ang ating video. So, ipapakita ko lang po sa inyo, we are promo po para sa buwan ng September. Nagbigay tayo ng promo rito. May pre-recorded reading tayo. Monthly reading din yan. We do also past life reading po. No? Kung gusto niyo malaman yan, nag-energy healing din po tayo. Nag-cleanse tayo. Kung may gusto kayong padasal, nagpapadasal. Gumagawa din po tayo ng prayer healing. At saka pag gusto niyo magpadasal, magpa-wax reading, we do that. No? So, ito po is pre-recorded reading, ang ating promo. No, bumaba po siya ng 200. Ngayon, kasama po diyan, no, grabe pong package ito.
love life, hindi lang po love life, kasama pa ang general reading, plus ang inyong guidance, at saka oracle read, ang angel whisper po din nyo. Magbibigay din tayo ng Reiki energy healing at advice po, plus one free questions na i-deep clarity ko po yan. No? Yan, sana po grab this energy kasi grab this ano po, no? This promo. Kasi hanggang ano lang po ito, no? Hanggang next month ng 15. So, ang nasa baba po kung saan nyo pwedeng mag-payment at paano nyo ako makokontak. Happy Angel Reading lang po. So, ang ano po nito, matatapos po ito within 24 hours, no? And isa-send namin ang link sa'yo, no? Ayan. Thank you so much and God bless you. Mag-ingat po kayo.